Hello guys, good morning. Welcome to my channel. So napapansin nyo nakahiga ako ngayon sa kama kasi kagagaling ko lang sa hospital kanina. Pina-check up ko yung paa ko kasi Sunday ngayon pero since Thursday hindi na ako nakakalakad kasi nga sobrang sakit ng paa ko. Hindi ko alam kung ano yung cause, kung inflamed muscle ba to, kung pinched nerve o yung naipit na ugat or gout. So, ang ginawa ko nung Thursday ng gabi, nagpamasaya ako dun sa kaibigan namin kasi marunong siya maghilot. Pero nung Friday, bumuti-buti naman yung pakiramdam ko. Pero ang problema, hindi pa rin nawawala yung sakit ng paa ko. And kahapon, Sabado, ganun pa rin. And Sunday ngayon, ganun pa rin. So nag-decide ako na pumunta na sa emergency para ipa-check up yung paa ko. So kinuha na naman nila ako ng dugo and then pinapasok ako. Tapos may dumating na doktor, tapos tinignan ng doktor kung yung kondisyon ng paa ko. Sabi niya consistent daw sa gout eh. Kasi may history ako ng gout. So ayun, binigyan ako ng gamot. Nagpunta ako sa drugstore para kuhanin. Libre naman lahat. Libre yung pagpunta ko sa emergency, libre yung check-up doon. Tapos libre din yung pagkuha ko ng gamot kasi may extended benefit kami. So libre lahat. Yun yung magandang aspect dito sa Canada, yung universal health system. Kahit nasabihin natin na kinukuha ng gobyerno sa mga tax ng mga tao yung ginagastos sa pagpapagamot ng mga citizen niya, masasabi pa rin na may kinapupuntahan yung mga tax na binabayaran namin. Kasi sa Pilipinas, kahit nagbabayad ka ng tax, hindi naman libre yung ano, 'di ba? Hindi naman libre yung pagpapa-hospital. Alam ko libre yung check-up sa mga public hospital, pero yung mga blood testing, yung mga gamot, hindi na libre yan eh. So, magbabayad ka pa rin. And lalo na kung magpapa-private hospital ka, di ba? Dito sa Canada, wala kasing private hospitals eh. Lahat government funded. Kahit sa Amerika, ganun din ang alam ko. Sa Amerika, mas mahal pa nga yung pagpapa-hospital doon kasi parang wala naman silang mga public hospital eh. Pwede nyo yung correct ha, hindi ko alam. Pero ang alam ko sa Amerika, halos lahat private doon eh. Yan ang alam ko, mahal talagang magkasakit sa Amerika unless meron kang healthcare provider or nagbabayad ka ng health insurance. Kung wala ka nun, pag na-hospital ka sa Amerika, mauubos yung life savings mo. So yun ang kagandahan dito sa Canada guys. Pagdating sa healthcare, kahit papaano is hindi na kami naglalabas sa pera namin. Although of course kung pupunta ka sa mga hospital, may waiting line, medyo maghihintay ka. Like me, nagpunta ako kaninang umaga, 6 o'clock, tapos mga 9 o'clock na ako nag-check out. Ayun oh, ito nga yung ano ko, yung crutches ko. Dala-dala ko kasi hindi nga ako makalakad. Pero merong isang aspect din dito sa Canada pagdating sa healthcare system na me personally medyo against ako pero wala tayong magagawa. Ito yung tinatawag naming MAID o yung Medical Assistance in Dying. Ano ito? Yun ang gusto natin pag-usapan ngayon. So halika, pag-usapan natin. So guys, ano ba yung medical assistance in dying o ano ba yung MAID na sinasabi ko kanina? Ang medical assistance in dying, ito yung, alam nyo ba yung term na euthanasia? Ito yung tao, pag nasa hospital is terminally ill na o yung wala na siyang pag-asang gumaling, minsan isasuggest ng doktor dun sa mismong taong nahihirapan or sa pamilya niya na sa halip na magdusa siya sa hirap na nararanasan niya, pwedeng tulungan ng hospital yung tao na yon para kitilin yung buhay, para mapadali yung paghihirap. Sa Pilipinas, ang alam ko na term na ginagamit natin dito is assisted suicide. Kumbaga, yung tao, since nahihirapan na siya, parang ayaw na niya mabuhay, gusto niya tapusin yung buhay niya, tutulungan pa siya ng hospital para mapadali yon. So dito ang term natin dito sa Canada is euthanasia. Tapos ang program na ginagamit ng government para sa
pagkokondak ng euthanasia is MAID or Medical Assistance in Dying. So napaka-common dito sa Canada yon. Pero bakit gusto kong pag-usapan ngayon ito? Kasi guys, may nabasa akong post sa X. Ito yung post, babasahin ko. Sabi dito sa post, a 79-year-old Catholic priest, Father Larry Holland, who is recovering from a hip fracture at Vancouver General Hospital in Canada, said he was offered medical assistance in dying, MAID, twice by hospital staff, even though he made clear he is a Catholic priest and morally opposed to euthanasia. So yung image is galing sa BC Catholic. So, a short background lang dito sa binasa natin. Itong Catholic priest na to is nadulas ata sa banyo. So, nung nadulas siya, nabali yung balakang niya. So naturally, dinala siya sa Vancouver General Hospital. And siguro nakikita ng mga medical staff na nahihirapan siya kasi nga nabalian siya ng buto. Ironically, hindi naman life-threatening yung sakit niya. Hindi naman siya terminally ill. Pero inofferan siya ng euthanasia or medical assistance in dying. Pero syempre, since pari siya, Catholic priest siya, kasi sa Catholicism guys, sa simbahang Katoliko, bawal ang suicide. So, bawal nakikitlin mo yung buhay mo kasi napakalaking kasalanan yun. Yung pagpapakamatay guys, yung suicide, is isa sa mga major sins or isa sa mga malalaking kasalanan. Ito yung isa sa mga dahilan na maaring magdala sa'yo sa impyerno. Yung pagpapakamatay o yung suicide is isa sa mga reason kung bakit hindi ka makakapunta sa langit at mapupunta ka sa impyerno. Kasi ito yung nasa 10 Commandments na thou shall not commit murder. So, pag nagpakamatay ka, you committed murder on yourself. So, ito yung reason kung bakit itong Catholic priest against siya sa euthanasia. And ang nakakapagtaka is inofferan siya ng hospital ng euthanasia pero hindi naman, yung sakit niya hindi naman terminally ill. Hindi naman life-threatening. Actually, recovery na nga siya eh. Kung bakit inofferan siya ng ganitong klase ng approach ng hospital is a big question mark. Tapos, hindi lang siya inofferan ng isang beses. Not once, but twice. Twice siyang inofferan. So magkakaroon ka ng agam-agam or mapapaisip ka kung yung mga hospital dito sa Canada ino-offer itong MAID sa mga pasyente nilang matatanda na kahit hindi terminally ill yung sakit nila. Kahit na yung sakit nila is pwede pa silang makarecover. Ito siguro yung part sa healthcare system namin dito sa Canada na hindi ako agree. Kasi guys, kung napanood yung isang video ko last time, sinasabi ko doon na kung mahina yung pananampalataya mo, maaaring masway ka ng mga batas dito sa Canada na maaaring mag-cause ng breakup mo ng relationship mo sa Diyos. So itong assisted dying na to na kinokondak ng mga hospital, hindi naman nila gagawin ito nang wala kang consent eh. Hihingin nila yung consent mo or ng pamilya mo kung gusto mo na or kung gusto na nilang, tapusin yung buhay mo. The mere fact na ikaw mismo nagbigay ka ng consent, siguro dahil nahihirapan ka na, ayaw mo ng mabuhay, gusto mo nang tapusin yung paghihirap mo, papayag ka. Pero guys, sabi ko nga kanina, aside from morally wrong to, kasi nga, this can cause your soul to be damned in hell. Another thing is, minsan kasi, pag ikaw, nakakaramdam ka ng sakit sa katawan, hindi rin diretso yung pag-iisip mo eh. Parang gusto mo nang tapusin yung sakit na nararamdaman mo. And, pag inofferan ka ng hospital, at the worst time ha, kasi nga, yung paghihirap mo, through the roof na, pwede kang mapayes. Which is, hindi ako pabor
Kasi kung may chance ka pa namang gumaling, tulad ditong pare, nabalian lang siya ng balakang, may chance pa siyang gumaling. Eh paano kung yung ordinaryong matanda lang 'to, na nabalian ng balakang, hindi pare, nabalian ng balakang, sobrang sakit, ta's inoperan siya ng hospital ng assisted suicide, mapa-oo siya, 'di ba? Parang sa mga hospital hindi na nila konsensya 'yun, eh, pero ikaw or yung pamilya mo 'pag nalaman nila 'yun, 'di ba parang ang hirap tanggapin para sa kanila na yung mahal nila sa buhay na matanda na puwede pang gumaling, inofferan ng gano'ng approach na assisted suicide tapos napa-oo nila. Kahit gusto mo mang ihabla yung hospital na yun, gusto mo magdemanda, wala ka namang magagawa kasi ano yun, eh, nasa batas yun and may consent naman ng pasyente. So yun yung isa sa mga hindi magandang aspect ng healthcare system namin dito. Although kanina nga nabanggit ko na maganda yung healthcare system namin in terms of wala kaming binabayaran, libre lahat. Pero merong aspect na hindi rin maganda at isa nga itong MAID. Siguro para hindi na lang mahirapan yung hospital sa pag-aalaga dun sa pasyente o offeran na lang nila ng assisted suicide. And ang nakakalungkot is merong church dito sa area namin sa Richmond. Hindi siya Catholic church, isa siyang Christian church, born again church. Hindi ko actually alam kung ano yung nature ng church na ito. Ito, hanapin ko ah. Ito yung post. Sabi dito, a United Church in Richmond, BC, kung nasaan kami, is inviting people to learn more about assisted suicide, warming them up just ahead of Canada's eugenic-friendly plan to expand MAID to people solely with mental illness. Alam mo yon, the mere fact na may isang church dito sa Canada na willing i-educate yung mga church members nila sa MAID program ng Canada sa mga pasyente, para sa akin hindi magandang tingnan para sa isang church. The mere fact na parang, although sabihin natin ini-educate mo yung mga churchgoers mo kung ano yung magandang aspect ng assisted suicide at hindi magandang aspect ng assisted suicide, the mere fact na meron kang inclination sa pagsuporta sa assisted suicide, para hindi magandang tingnan para sa isang church kasi nga napaka-against yun sa turo ng simbahan. Thou shall not commit murder. Pag pinayagan mo yung mga church member mo na mag-agree sa MAID, sa euthanasia, parang pinayagan mo sila na gumawa ng kasalanan. Sa Catholic Church, big no-no yun. So, ayun, mukhang kahit sa ilang mga churches dito sa Canada, especially dito sa amin sa Richmond, mukhang nagko-conduct na rin sila ng mga MAID seminar. So masasabi ko lang guys, kung nandito kayo sa Canada, kung bibisita kayo, at kung meron kayong kamag-anak na dun sa medyo late stages of their life na nahihirapan, nasa hospital, at inofferan kayo ng hospital ng assisted suicide, please have the courage to say no. Kahit sabihin natin na nahihirapan na or whatever, kasi napakaling kasalanan nun. Forever mong dadalhin sa konsensya mo yon. Tapos kung yung kamag-anak mo na napa-oo nila, magiging agam-agam sa yun kung ano yung status ng kaluluwa nila, kasi napakalaking kasalanan talaga yun guys. So yun lang muna siguro for now. I hope kahit paano may natutunan kayo sa video na i-share ko. Pwede nyo rin i-share to sa mga kaibigan nyo na nandito sa Canada para kahit paano inform sila. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell. Just drop your comment guys. Gusto ko mabasa yung mga comment nyo. And share this video sa mga kaibigan nyo, especially those sa mga kailangan ng ganitong information dito sa Canada. Hanggang sa susunod guys, maraming salamat. Bye!